Ay, good evening mga ka-ride. Good evening mga ka-ride. Happy weekend po sa ating lahat. Happy Saturday night. Happy Saturday night. Sakit sa mata. Good job, sir. Ganyan ma-diskarte ng mga malulupit ng driver. Nakasenyas. Iba, liligo na lang. Wala pang signal. Liligo pa. Liligo na nga lang. Wala pang signal. So napakarami na po ng nangyayaring disgrasya sa ating mga kapatid na mga motor rider, mga ka-ride. Itong taon lang, no? Marami yung mga yung mga moto taxi rider. So parang nakikita ko yung si Mobit, no? Yung mga pag nagpapalit po tayo ng tawag nito ng linya, kapag tayo po yung nanggagaling dito sa kaliwa at tayo po lilipat sa kanan, lalo pag mga malalaking highway, no? Hindi yung diretso na lang po tayo kanan. Kasi kung tow lane o tray lane, sosyal. No, tapos yung ating pag-transfer sa kanan, meron palang dumidiretso na motor sa right side natin. Yari tayo. So kung napapanood nyo yung nakarang linggo, hindi ako nagkakamali, so mayroong isang rider na pumailalim sa isang tinwheeler, kung hindi ako nagkakamali mga ride. Pero yung kanyang back ride tumilapon. So pagkakaalam ko, buhay yung back ride. Kasi nasugtsog dyan parang ginawa siyang pangalso ng tinwheeler, yung malalaking sasakyan mga rin, no? Kaya yan din ang isa sa problema natin, no? Dapat tayo maging alerto kung tayo may mag-overtake mga ka-ride. Dapat dito po tayo sa kaliwa, no? Huwag po tayo sa kanan dahil lalo po yung ating overtaken ni mga malalaking sasakyan mga ka-ride, hindi po tayo makikita, no? Yan po yung tawag nito. Ano nangyari? Kapag tayo po ay nagmamadali, okay naman yung nagmamadali, no? Lalo pag daw po yung mga malilit na. Pero yun nga, kapag tayo po ay lumipat, yun nga, no? Kapag tayo po ay galing sa kaliwa at lilipat po tayo sa kanan, make sure po yung ating paglilipat dahan-dahan, no? Dahil hindi natin alam na mayroong sasakyan na mabilis na tumakbo dun sa kanan natin, siguradong sapol tayo, no? Kaya nga baon-baon natin na araw-araw ng ating biyahe mga ka-ride, yung ating pag-iingat, hindi yung balasubas tayo. Ano ba nangyari? No? Dapat tayo mayroon tayong mga responsibility, no? Tayong mga nagmamaniho, single man yan o mga anumang klaseng sasakyan yung dinadala, meron po tayong mga kanya-kanyang responsibility habang tayo po ay wow, ganda, oh. Wow, Mazda.
kapag tayo po ay nasa kalsada na, no? Meron tayong kanya-kanyang responsibility bilang isang driver, bilang isang rider, para po natin ay maiwasan yung mga disgrasya na wala naman sigurong gustong madisgrasya. Sino bang taong gusto ng disgrasya? Siyempre, di ba, wala. Kung ayaw po nating madisgrasya o makadisgrasya, kung ayaw po nating mabangga o makabangga, so dapat alam natin yung mga responsibility natin bilang isang rider, bilang isang driver, mga ka-ride, no? Tayo pinasa kalsada, huwag po tayo magpabarabara. Kadalasan po sa mga nagdidisgrasya, nagbabara-bara. Kung hindi man, talagang lasapul ka dun sa mga walang pakialam ng mga driver, no? Mga rider. Yan lang naman yan eh. Kung hindi tayo ang irresponsable, posibleng yung mga kasunuran una o yung ibang driver, yun naman yung mga irresponsable. Dapat tayo ay magiging responsibility while we are on the road, diba? Kaya nga yung safety first. Ayan yung camera. Dahil kung tayo po yung mga abusado sa gitna ng ating kakalsadahan, mayroong kapahamakan, yung kahihinatnan. Kaya lagi po tayong mag-iingat sa kalsada. Huwag po tayong maging siga. Gamitin po natin yung kung ano man ang dapat lang gamitin, no? Kung tayo po'y kakanan, kakaliwa, signal light talaga, para iwas disgrasya. Kung kakaliwa ka, kahit nakasignal ka na, dagdagan mo ng kamay, no? Para ma-alarma yung mga nakasunod na, uy, ito kakanan, kakaliwa, diba? Ano lang yun? Kung tayo po hindi maingat, posible po tayong mapahamak, makakadisgrasya. Parehas lang yan. Kung tayo naman po ay maingat, posible pong yung ating mga kapwa ay hindi maingat, ganoon din, disgrasya yan. Tulad niya si Mobit, kumakanan siya, wala namang signal. Ayan, diba? Mahirap. Kaya dapat alam natin kung ano yung dapat natin gawin. Responsibility na isang driver, gamitin yung mga signal light, busina, diba? Para magbibigay babala sa mga nasa harapan at mga nasa likuran, no? Ano na yun, mga ride? MG. Ano yan eh? Ano nga yan? Meron yan. Wala, kalimutan. Ayan, mga ride ba? Katulad yan, kumakanan, walang kasignal-signal. Ayun ako. Huwag po natin gayahin yung mga ganyan. Huwag po natin gayahin sila. Kung tayo sila po'y hindi sumusunod sa mga batas, trapiko, huwag natin silang gayahin. Kailangan tayo po'y magiging responsibilidad. Dahil binigyan tayo ng lisensya para sumunod, hindi para maging irresponsibleng rider o driver. Astig ka. Hubad pa. Wala nang ang helmet, nakahubad pa. Huwag natin gayahin yung mga yan. Dahil gayasan natin yung kapamakan. Sabado pala ngayon, kaya pala walang gaano sasakyan. Bukas linggo eh. Wala.
Mararanasan lang natin yung walang traffic kapag ganito, no? Saturday and Sunday. At siyempre, pag mga holiday season, yun lang natin mararanasan yung walang traffic pag mga holiday season, mga Saturday and Sunday. May mga walang klase. Bakit pag ano? Bakit pag bakasyon? Basta yun na yun. Walang ulan ngayon. Hindi nga mga ka-ride, no, nakakalungkot yung mga nangyayari, yung mga nakarang buwan. Dahil marami tayong mga kasamahang mga rider na nadidisgrasya. Maraming nag-violate, no, dahil sa lalo nung pinatupad yung NCAP mga ka-ride, no. Marami yung mga nag-violate, no. Marami yung mga iba tinatakpan ng mas yung kanilang mga ano, no, yung kanilang mga plaka tinatakpan ng mas, kung ano-ano na lang tinatakip, no? Violate, no? Yun madam, yun siguro yun sila ayaw nilang, gusto nilang magmadali pero ayaw mahuli. Yan talaga. So para sa akin, no, yung NCAP kasi bago pa man nagkaroon ng NCAP, traffic na talaga traffic na talaga saan, mapa Commonwealth man o maidsa. Pero nung pumasok yung NCAP, so mas lalong traffic. Dahil bakit? Nagiging takot na yung mga tao. Although may mga tao talagang, although may mga driver, mga rider na hindi takot sa violation, siguro may mga pangbayad. Pero mas marami yung mga talagang takot ma-violation, no? Takot magbayad. Balita natin, no? Napapanood natin sa mga balita yung mga motorcycle na talagang hindi lumalabas sila sa motorcycle lane, no? Lalo sa Commonwealth Highway, talagang para nakaparada. Compare kasi dati, traffic, pero yung mga kasamahan natin mga rider, nakakalusot-lusot sila Pwede silang lumabas, no? Pwede silang lumabas dun sa traffic motorcycle lane kahit saglit. Ngayon nakakatakot na di ba? Nakakatakot nang lumabas sa motorcycle lane dahil na mapitikan ka, violation ka, o kung ilang beses ka napitikan, ganun din ka magbabayad, sayang, di ba? Kaya mas lalong traffic siya dahil takot yung karamihan, ulo may mga hindi nga takot sa violation, pero mas marami yung takot dahil ayaw nilang magbayad ng penalties. Sino ba naman ang gustong mag-penalty? Bakit ang hina ang bagal? Bawal bang mag-overtake? Tawag nito ng linya. Yun nga, isa yung dahilan talaga mas lalong nagiging traffic yung ating mga kalsadahan dahil din sa NCAP. So may mga solusyon. Dapat siguro yung mga bike lane, mas marami naman ng motor compare sa bike lane mga ka-ride, di ba? So pwedeng share. Yun nga lang, dapat magiging maayos yung paggamit natin ng motorcycle lane, ng bike lane, kasi siyempre may mga nadidisgrasya na rin na pumapasok sa bike lane kasi yung iba din nating mga kapatid o mga kasamahan na rider buso na rin, no? Porket dumaan din sa bike lane, nagiging abuso na rin. Kawawa yung ating mga bikelista, ang mga cyclista natin, mga ka-ride. May mga nadidisgrasya din kasi siyempre naman napakagaan lang naman yung kanilang mga sasakyan. So maganda nga yung pag nanggagaling ng EDSA, no? May mga bike lane dyan talagang exclusive bike lane, although may mga dumadaan na mga tao
no? Kasi nga parang sidewalk siya at inilagay doon ano, maganda yung tulad niyang mga ginagawa na yan dahil talagang secured yung mga cyclista. So, siguro mas maganda din na gamitin o i-share din yung bike lane, pero dapat malaman ng mga motorista, mga rider kung paano gamitin. Hindi yung magiging abusado sakaling pahintulutan na ma-share yung bike lane na magiging abusado na lang na siyang maging dahilan din para magkaroon ng disgrasya, magkaroon ng peligro yung ating mga kapatid din ng mga cyclista. Kaya dapat kung talagang aprobahan ng LTO o ng MMDA, ano ba, yung share ng bike lane, isa na alam din na kung paano ito gamitin, diba? Kasi napakaraming pagbabago talaga ang nangyayari nung pinagtupad yung NCAP, no? Kahit man sabihin gabi ka bumabiyahe, NCAP is still operation in the evening, no? Natili yung operation ng NCAP kahit gabi. Hindi po tayo ligtas. Although talaga mas okay siya kasi nga siyempre walang traffic. Ang kalaban naman ng ating mga mototaxi rider yung mga alam mo na, mga agaw motor, no? Yan, siguro mas maganda yung may mga solusyon na kahit andyan yung ang NCAP, patuloy yung pagluwag ng kakalsadahan, no? Kaya mga ride, no, mag-ingat-ingat po tayo sa daan. Happy Saturday po ulit sa ating lahat. Mapagbigay, mahinahon at mapagbumbaba mga ride. Maiwasan natin yung mga away sa gitna ng kalsada. Bigayan lang mga ride, no? Magandang gabi. Good evening mga ride. Road Rider. Bye bye.